Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development para sa seguridad at kaligtasan sa ating karagatan, ang bagong proyekto ng Philippine government sa tulong ng South Korea para sa pagbili ng dalawang bagong buoy tender vessels para sa Philippine Coast Guard. Ano ang buoy tender vessels? Bakit ito importante sa maritime safety? At paano ito bahagi ng mas malawak na official development assistance mula sa South Korea? Yan ang lahat ng sasagutin natin ngayon, kaya siguraduhin niyong tapusin ang video hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang proyektong ito ay bahagi ng tinatawag na Maritime Safety Enhancement Project na sinusuportahan ng Korea Export-Import Bank o KEXIM sa ilalim ng kanilang Official Development Assistance (ODA) program. Kung bago ka sa term na ODA, ito ay mga uri ng international financial aid mula sa isang bansang donor, tulad ng South Korea, patungo sa mga developing countries gaya ng Pilipinas. Layunin nito na palakasin ang kapasidad ng mga bansang tumatanggap sa iba't ibang sektor, sa kasong ito, sa maritime safety. Sa ilalim ng programang ito, bibili ang Pilipinas ng dalawang bagong buoy tender vessels para gamitin ng Philippine Coast Guard. Hindi pa man inilalabas ang mga technical details ng mga barkong ito, malinaw ang layunin, mapabuti ang maritime infrastructure at kaligtasan ng Pilipinas. Para sa mga hindi pamilyar, ang buoy tender vessels ay mga special purpose ships na ginagamit upang mag-deploy, mag-maintain, at mag-recover ng mga navigational buoys sa karagatan. Ang mga buoys ay floating markers o signal devices na ginagamit ng mga barko para malaman kung nasaan ang mga ligtas na daanan sa dagat. Sa simpleng salita, parang traffic signs sa kalye, pero para sa mga barko sa dagat. Kapag walang gumagawa ng maintenance sa mga ito, pwedeng mapunta sa disgrasya ang mga barko, lalo na sa panahon ng bagyo o kung sira na ang buoy. Kaya napakahalaga ng mga buoy tender ships para tiyakin ang safe navigation ng mga vessels sa loob ng Philippine waters. At dahil tayo ay isang archipelagic country na may libu-libong isla at daanan sa tubig, mahalaga talaga na may sapat tayong ganitong klase ng asset. Sa ngayon, meron lang dalawang buoy tender vessels ang Philippine Coast Guard. Ang BRP Cape Bojador at BRP Corregidor. Ang BRP Corregidor ay isang lumang barko na na-acquire sa tulong din ng Japan, sa pamamagitan ng kanilang sariling ODA program. Bagamat functional pa rin ang dalawang barkong ito, hindi sapat ang kanilang kapasidad para tugunan ang buong pangangailangan ng bansa, lalo na kung isa sa alang-alang ang lawak ng ating maritime jurisdiction, kabilang na ang West Philippine Sea. Kaya napapanahon at napakahalaga ng pagdating ng dagdag na dalawang buoy tenders na ito mula sa South Korea. Hindi lang ito simpleng pagbili ng mga barko. Isa itong indikasyon ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, partikular sa maritime sector. Mula pa noong dekada 90s, tumutulong na ang South Korea sa pagpapalakas ng iba't ibang sektor sa Pilipinas, mula sa transportasyon, edukasyon, at ngayon pati na rin sa maritime security. Ang involvement ng KEXIM Bank sa proyektong ito ay nagpapakita na seryoso ang South Korea sa pagbuo ng long-term cooperation sa Pilipinas. Bukod dito, may strategic importance din ito, dahil parehong may shared interest ang Pilipinas at South Korea sa freedom of navigation at regional maritime stability, lalo na sa Indo-Pacific. Alam nyo ba, hindi lang kaligtasan ng barko ang naaapektuhan ng mga buoy tender vessels, may epekto rin ito sa ekonomiya ng bansa. Kapag maayos ang navigational markers at ligtas ang ruta ng mga barko, mas dumarami ang shipping traffic, mas mabilis ang delivery ng goods, at mas bumababa ang risk ng aksidente sa dagat. Importante ito lalo na sa mga major ports tulad ng Manila, Cebu, Subic, at Davao, kung saan malaking porsyento ng ating imports at exports ang dumadaan. Dagdag pa dyan, ang mga buoy tender vessels ay pwedeng gamitin sa pagmonitor ng environmental hazards tulad ng oil spill, coral reef damage, o illegal maritime activity. So kahit hindi ito combat ship o malaking frigate,
malaki ang papel ng mga ito sa daily operations at seguridad ng ating maritime economy. Isang tahimik pero makapangyarihang suporta sa maritime infrastructure ng bansa. Bagamat wala pang inilalabas na full specs o images ng dalawang bagong barko, may ilang inaasahan tayong features base sa karaniwang capabilities ng modern buoy tender vessels. Crane systems para sa pag-install at recovery ng buoys. Advanced navigation and communication systems. Sufficient deck space para sa buoy storage at maintenance equipment. Surveillance equipment para sa maritime observation. Pwede rin silang gamitin sa secondary roles gaya ng search and rescue, SAR, operations, logistical support, at environmental monitoring. Ibig sabihin, kahit na specialized ang kanilang primary role, may multi-mission capability din ang ganitong klase ng barko. So ano ang magiging epekto ng mga bagong barko sa maritime safety? Una, mas mapapabilis at magiging mas regular ang maintenance ng navigational buoys, kaya mas ligtas ang mga daanan ng barko sa ating karagatan, mula sa malalaking cargo ships hanggang sa maliliit na fishing vessels. Pangalawa, makakatulong ito para maiwasan ang maritime accidents, na minsan ay nangyayari dahil sa nawawalang navigational markers. Pangatlo, mapapabuti rin ito ang kakayahan ng Coast Guard na mag-respond sa maritime incidents, dahil pwedeng gamitin ang mga barko bilang logistics support at observation platforms. At sa mas malaking perspektibo, bahagi ito ng overall modernization ng Philippine Coast Guard, na patuloy na tumatanggap ng bagong equipment, training, at international support. Sa konteksto ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, mas lalo pang nagiging mahalaga ang pag-invest sa maritime infrastructure at safety tools tulad nito. Hindi man combat ships ang mga buoy tenders, force multiplier pa rin sila sa seguridad, dahil sa kanilang papel sa navigational safety at maritime domain awareness. At sa pagbuo ng mas modernong TCG fleet, mas naipapakita ng Pilipinas na handa tayong ipagtanggol ang ating maritime interests, hindi lang sa pamamagitan ng military presence kundi pati na rin sa mas epektibong maritime management. Sa kabuuan, ang pagdating ng dalawang bagong buoy tender vessels mula sa South Korea ay isang strategic at praktikal na hakbang tungo sa mas ligtas, mas modernong maritime future para sa Pilipinas. Mula sa navigational safety hanggang sa international cooperation, malinaw na ito ay isang project na may malalim na impact sa ating national interest. Kaya mga kababayan, manatiling mapagmatsyag at suportahan ang mga inisyatibo na tumutulong sa pagpapatatag ng ating maritime sovereignty at kaligtasan. Kung may insights kayo tungkol sa project na ito, ay comment nyo lang sa baba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang mga balita at analysis tungkol sa defense at seguridad ng ating bansa.